signal waving in the sky. Reinforcements now appearing, victory is nigh. Hold the fort, for I am coming, Jesus signals still. Wave the answer back to heaven, by thy grace we will. See the mighty host advancing, Satan leading on. Mighty men around us falling, courage almost gone. Fierce and long the battle rages, but our help is near. Onward comes our great commander, cheer my comrades, cheer. See the glorious banner waving, hear the bugle blow. In our leader's name we'll triumph over every foe. Hold the fort, for I am coming, Jesus signals still. Wave the answer back to heaven, by thy grace we will. Wave the answer back to heaven, by thy grace we will. Come we that love the Lord, and let our joys be known. Join in a song with sweet accord, join in a song with sweet accord, and thus surround the throne, and thus surround the throne. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King, May speak their joys abroad, may speak their joys abroad. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. And let our songs abound and every tear be dry. We're marching through Emmanuel's ground. We're marching through Emmanuel's ground to face
Good evening, everyone. Welcome to our uniform service devotion. At I hope a blessing or blessings ang ating matatanggap for this evening. And for your host, ako lang muna at may ano pa si Sir Ariel. And so, good evening. Sino yung mga kasama natin dyan? Si Louie Guzman. Si intern Nicole Antero. Nandyan si Jack Mabasa. Melody. Si Ingusan. Intern Ingusan. Pedralves. Palor. Bagiwan. Si Pib. Si Yuri. Si LS7. Good evening. Si Espor. Si Adan. Yan. Si Fangon. Yan. Lakbawan. Hindi ako naging estudyante yung iba dito. Manzano. Ayan dyan si Marcher. Good evening, Marcher. Lakbawan pa rin, ano? Sa baba. Gulapan, Dalayon ba? Sigyano. Naulit. Nafuran. Si Buwadilla, intern. Uy, yung pinsan ko ito. Si Dumawor. And then si intern to ka na pala, Colonel. Then si Kate. Martin Jr. In Ilocano, Dayonyol. Sino yan? Si yung inyong senior, si Dontogan. Thank you for joining. Diyan si Toda, Damitog. Ilan nang nabawas mo, Apo Damitog na kilo? Meron na ba? Lubiano, Kabigat, Magalyes, Sadkat, Binlang, Dango. Ayan, at mga iba pa. Meron bang ibang maliban sa ating mga intern? Yan si senior nyo din, si Julian. Thank you for tuning in. At baka may mga kasamaan sa si Sadkat, senior nyo din. Thank you for tuning in. At baka mayroon pa mamaya. Okay, so our topic for this evening ay in line pa rin sa ating theme for the month. And for this evening, New Year, new commitment to God. That is to usher our family to Christ. Yan, ang commitment natin sa Diyos ay nawa ma-usher natin ang kapamilya natin sa ating Panginoong Jesucristo. At napagandang commitment yan. Meaning, you have concerns sa spiritual needs ng kapamilya natin para hindi naman sila lugi, and that's the design ng Panginoon na buong pamilya ay iisa ang ating spirit with regard to our sa Diyos natin. So let me read a verse in Deuteronomy chapter 20 verse 4. And then we will pray. For the Lord your God is He that goeth with you to fight for you against your enemies to save you. Let's pray. Father in heaven, we thank you so much sa gabing ito at sa pagkakataon na kami po ay mag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Higit sa lahat yung aming family, Panginoon, na i-usher namin sa inyo. At naway maintindihan ng bawat isa, i-apply ng bawat isa, lahat po kami. At anuman pong commitment na ito, kung wala pa ay magkaroon kami ng commitment na
sa ikalalago, sa ikaganda ng pamilya ng bawat isa sa aming Panginoon. Patawad, Lord, sa kasalanan na gawa itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so for just few minutes, ay pag-aralan natin yung sinabi dito sa verse or 20 verse 4. Let me read again. For the Lord your God is He that goeth with you. Ang Diyos na nagligtas sa atin, ay kasama natin sa ating paglalakbay. At alam nyo, gentlemen and ladies, again, the reason why you choose to take up Bachelor of Science in Criminology is primarily to be a member of the uniformed service in the future. Kanya for a military man, for a police officer, for a law enforcer, the moment, take note, ang sasabihin ko, the moment you take your oath, as you take your oath as, let's say, patrolman, as second lieutenant, with the Army or the Air Force or the Navy, insane, let's say, through the officers candidate school, napasok ka doon, you take your oath as police, ay fire officer 1, as jail officer 1, as PDEA agent, for example, Coast Guard, ay again, the moment you take your oath ay pag-aari ka ng gobyerno. You are a government property. Sabi ko nga sa inyo, yung kadete ng PMA ay aalagaan yan ng gobyerno kasi scholar nila yan eh. They will spend almost more or less 3.5 million per cadet until he graduates. Kaya alagan talaga yan ng gobyerno. And of course, maglilingkod sa government, with the armed forces, at kanya in the organization we are guided by rules and we must strictly follow those rules. We have to regularly or religiously mag-duty tayo na hanggat nandun tayo sa manifesto, nandun tayo sa duty detail, Kasi yan yung diyan ka binabayaran ng gobyerno. So you are in short, you are a government employee, And so and then you will sign a manifesto, or a contract that you are willing to be assigned anywhere in the Philippines from Batanes to Hulu, So part yun ng pipirmahan natin na kontrata sa gobyerno. So, yun I will explore the Luzon, Visayas, Mindanao, kasi nga yun ang contract, And so let me remind everyone na para ma-set nyo rin yung mind nyo, kasi maybe nakafocus lang kayo sa pag-aaral nyo muna, pero what will be your life in the future kung nasa serbisyo na kayo, Ano ang magiging buhay mo na pamilyado ka, Okay, so all throughout the duration of your career, let's say you will enter the service at the age of 25. You'll retire, compulsory retirement at the age of 57. So that is, ilan yan? 25, 35, 45, 55, 32 years in the service, I tell you, 70% nasa combat duty ka, and the most is 30%, least is 10%.
na makasama mo ang pamilya mo, no? So, ganyan. Ganyan ang buhay sa serbisyo sa totoo lang. Kaya things that you have to consider now. Paano kaya ang pamilya ng isang nasa serbisyo, ano? How could you let's say meron kang mga anak, magkakaroon ka ng mga anak. Paano mo sila i-guide? Paano mo sila turuan mag-survive sa buhay? Paano mo sila turuan ng spiritual na mga bagay, ano, na natutunan mo sa devotions natin? Kasi lagi kang wala sa family mo. Physical presence is very important sa family, ano? We call it father or mother image. Yet nabago ko tuloy, ano, may mag-asawa, they were yung isa class 93 ng PNPA, yung wife niya naman ay nurse, having a rank of noon ay police superintendent, that's now police lieutenant colonel. Si Mr. niya, dahil akademyan, ay full-fledged colonel, ano, or police senior superintendent nung araw. And after parang 23 years nga lang 23 years sa serbisyo, nag-decide silang mag-asawa to retire early. We call it optional retirement. Ano? Why? Reason? Biruin mo, for that years of being in the service ay lalo na pag officer ay tapos mga crucial, mga anong tawag doon, yung hindi biruan yung ating yung position. You have to be there, no? Lalo na pag chief of police ka, talagang kung pwede lang ayaw mong iwanan yung yung istasyon, kasi maya't maya may untoward incident, no? At alam nyo naman, sa doktrina ng command responsibility ay hindi mo man kasalanan, ang kasalanan ng tao mo ay kasama ka doon sa bakit hindi mo binabantayan ang tao mo, something like, ano. Kaya now huwag tayong mabahala, ano, at dito na papasok ang spiritual aspect, the things that we are learning sa simbahan. And how could we solve such problem na kahit ganito yung nature ng trabaho natin, ay namamanage pa rin natin yung family natin. The spiritual aspect of our family. Question is how, no? Paano? Okay? So, again, sabi dito, ulitin ko lang, for the Lord your God is He that goeth with you. So, pagka anak ka ng Diyos, no, at maayos ang relasyon mo sa Panginoon, ay saan ka man mapunta, ay kasama mo ang Panginoon to fight for you against your enemies. In John chapter 10 verse 10, the thief, which is Satan, cometh not but to steal, to kill, and to destroy. Nag-put up ang Diyos ng family. Si Satanas naman ay gusto niyang sirain ang pamilya na pinut up ng Panginoon, which is kung if we're not kung hindi tayo alerto dito, ay baka mabiktima ang family natin, no? Kaya ano ang negative effects pagka lagi kang wala sa family mo, ano? So, if you are tatay, yung father image mo sa mga anak mo. Kung nanay ka, mother image, as I said, no? Yung physical presence mo, kakausapin mo sila ng umaga, ng gabi, sasabihin kung anong dapat nilang gawin. Minsan, may hatid mo pa sa high school. And here comes temptations, temptations. You know what I mean? And both sa asawang lalaki at asawang babae ay andyan yung temptations along the way. So, maraming kaso ng naging dysfunctional yung family.
because of these things, ano. Kumbaga, nagwagi si Satanas sa kanyang pagsira ng buhay ng isang nasa serbisyo. Okay, so if I still remember one time sa mga kasama ko mga Aprikano, every night meron silang prayer time, prayer time na they're Christians. They're praying for their family back home na hindi sila matempt, para pag-uwi nila may pamilya pa rin sila. Pag-uwi nila buo pa rin yung pamilya nila. They're praying na their families are faithful in their church attendance, 'di ba? Kaya so far kat nakita ko, sabi ko matindi tong mga kapatid na ito. Ganun ang ginagawa nila. So mga bagay na worth emulating. Ganun din gawin nyo sa field. I-gather nyo kung may mga kaklase kayo sa unit. For example, pray tayo. Pray natin yung security natin dito, yung protection natin dito. Pray natin yung family natin back home, At para hindi sisingit ang kalaban, which is si Satan, And so those are our battles, aside from, of course, our enemies, the criminals, the insurgents, and ano pang mga masasamang elemento, kasama yon yung fight natin sa yun nga on how could we keep intact pa rin yung family natin kahit malayo tayo sa family natin. No, at I'll give you an example. Nasabi ko na yata to pero sasabihin ko ulit. I have a colleague who is a police officer with the rank of lieutenant colonel pa nung nagkasama kami. PNP graduate din. Ang ginagawa niya, every assignment, saan man siya ma-assign, dala-dala niya yung pamilya niya. Nag-uupa sila, Nag-uupa yung family niya sa labas. So, maaring sabihin natin, kung saan-saan na nag-aral yung mga anak niya, iba-ibang school, importante, uuwi siya ng hapon na kasama niya yung kanyang family. If you could do that, pwede rin, But take note, gentlemen and ladies, along the way sa ating buhay, what we need is yung pagkain natin na spiritual, so that balance ang buhay natin, balance. We eat physical food, we also eat spiritual food, Matthew 4, chapter 4 verse 4, basahin ko para maganda. Matthew chapter 4 verse 4. Saan ka na? But he answered and said, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God." In my Bible, it's in red print, meaning si Yesu Cristo yung nagsasalita dito. Nangyari ito nung may sabi ni ayan, kung simulan natin sa verse 1, then Jesus, ito yung temptation in the wilderness, tinitempt siya ni Satan. Then Jesus led up of the spirit into the wilderness to be tempted of the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward anhungered. Biruin nyo, ang Panginoong Jesucristo, nagkatawang tao, at syempre kung nagkatawang tao ay talagang namumuhay siya as a human being, siya ay nakayanan niya na hindi kumain ng 40 days and 40 nights. And here comes the tempter in verse 3. And when the tempter came to him, he said, "If thou be the Son of God, command that these stones be made bread." I-command mo yung mga bato na maging tinapay. And so, Jesus Christ answered,
and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So, ano ang gagawin natin mga kapatid? First, while you're still a student, why not build a strong spiritual foundation, no? So I hope nakakatulong itong mga devotions natin, napapalapit tayo sa Panginoon. Ako personally, maliban sa natututo ako dito, nare-remind ako dito, lalo tayong napapalapit sa Panginoon, no? And then, ano pa? Yan, inaayos natin yung pundasyon ng spiritual natin para, sabi ng Biblia, pag dumating ang bagyo sa buhay, hindi ka madaling tangayin, ano? Because your foundation, your spiritual foundation is strong. Hindi ito biro, gentlemen and ladies, hindi ito biro. Ito ay kagamit-gamit sa bawat isa sa atin. No? And so, and then, siyempre, nakita nyo naman kung ano ang effect, anong magandang epekto ng nasa Panginoon, nasa simbahan. So, in the future, if you will mag-put up kayo ng sariling pamilya nyo, huwag niyong kakalimutan. Find a church na andoon yung purong salita ng Diyos. No? At para doon nakafocus, wala man kayo sa bahay nyo, nakafocus yung family nyo, ano? Sa church, sa school, yung mga bata, school, church, bahay, school, church, bahay. Di ba? So, with that, ay bigger yung chance na ayun nga, ma-overcome natin yung mga bagay-bagay. Malalampasan natin yung mga bagay-bagay na hindi magaganda. No? So, ang hirap. Pag hindi nyo nabantayan anak nyo, worst scenario is maging drunkard sila, maging drug addict sila. May teenage pregnancy, barkada, peer pressure, barkada dito. Ang hirap. Kaya sa commitment natin sa Diyos, first palaguin natin yung ating pundasyon sa spiritual, and then i-assure natin ang pamilya natin sa Panginoon. Yan, alam nyo, napakaganda ng buhay ng isang family kung ganun ang setup. Yan. Sabi nga, kung ang Diyos ay nasa tahanan, ay andyan yung protection, andyan ang blessing, andyan ang lahat ng pagpapala, no? Kaya I hope hindi lang dahil sinasabihan kayo to join our devotion, kundi ito ay nakakatulong sa bawat isa sa inyo, sa atin, bawat isa sa atin, ha? At sana naunawaan nyo. Biruin mo again, as I read yung ginamit natin na verse, Deuteronomy chapter 20 verse 4. Ang ganda kaya ng verse nito. Saan ka man 20 verse 4. Okay. For the Lord your God is He that goeth with you. Yan. Saan ka ma-assign, saan ka man mapunta, ay kasama mo ang Panginoon. To fight for you against your enemies, to save you. Yan. To save you. Di ba? Ang sarap maging Kristiyano. No, kung naiintindihan lang natin itong mga bagay na ito, ay these are principles na magandang baunin sa field. Ano? And sa Philippians 4:13, of course, sabi dyan, I can do all things through Christ which strengtheneth me. May mga pressure man sa trabaho, nagkaroon ka ng commanding officer na hindi maganda ang ugali, no? Nagkaroon ka ng kaopisina na mentalidad nila ay crab mentality.
Ay, nako. But again, sabi ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Ay na-strengthen ako ng Panginoon, kakayanin ko yung mga subok sa buhay along the way. And before you know it, ay maganda ang flow ng buhay natin. Okay, so wag niyong kakalimutan, ang time natin ngayon is yung pamilya natin. Maaring sa ngayon ay andyan yung kapatid nyo, i-assure nyo sa Panginoon. Andyan yung magulang nyo, i-assure nyo sa Panginoon. No? So, pag umuwi kaya kayo sa bahay nyo, may pagbabago ba sa actions nyo? The way you act, the way you utter words? Blessing ba yung sinasabi nyo sa bahay nyo, sa magulang nyo? Sana ba yung pagbabago? Ano? At nawain malaki ang pagbabago. Otherwise, sayang lahat yung efforts natin dito. Na? So, yun lang muna for this evening kasi wala namang so far nag-join sa Google Meet sa mga kasamaan natin na sa uniform service. Of course, from si Brother Kevin ay driver kasi siya sa BGMP Cordillera Regional Office. So, mayat maya nandun sila sa Apayao, nandun sila sa Abra. Ang hirap din. Nakasama na naman natin nung nandoon tayo sa Athletic Bowl last Friday. Ano? Kaya, and then, we fellowship naman. Nagkape kami. So, ganun talaga. Masusubukan natin mag-Christmas sa opisina, mag-New Year sa opisina. But if you have Christ, and then the members of your family have Christ also, maiintindihan natin yung mga bagay-bagay. Hindi mabigat sa kalooban ba, no? Alam natin na kasama natin ang Diyos lagi. Okay, so pwedeng tignan, Sir Mark, kung ano yung mga may nadagdag ba o may can we read some comments with regard to what we have discussed? Mark. Sino si La Rosa? Hindi ko na ma-remember. I suppose, ano natin yan? Anong tawag dyan? Alumni natin. Sa taas, sa taas, nagbago na ng ano kasi. May 10 counts pa. Mga 10 counts dyan. Yung 10 counts. Si Pastor. Good evening, Pastor. Agoncillo. Ano rin natin yata to? Anong tawag niyan? Andyan pala si Captain Awengan. Good evening, sir. Sana nag-Google Meet ka para may kasama ako dito. Natakpan na yung iba. Anyways, God is good, friend, no? At si Manny ba ay intern to? Intern to ka ba, Ading? Hindi ko na anong pangalan pala ni kuya mo? Tinyantin ng kuya nito eh. Kasama ko sa Apayao dati. Nakalimutan ko na. Anyways, sabi ni Marcher, thank you for the advice, especially doon sa pagdadala ng family kahit saan man magpunta. You can do that financially. Kaya naman ng
binibigay ng gobyerno sa atin eh. And by all means, no, believe nga ako. Actually, si Sir, yung binabanggit ko ay member sa San Pedro siya, sa yung pinanggalingan yung lolo natin na church sa San Pedro, Laguna. Doon siya na-baptize, doon siya naging member. And his wife is a pastor's daughter. Kaya alam nila yung mga precautions. So minabuti niya na hindi naman siya naghirap. Kasi as I said, kaya naman ng compensation. And meron naman din siyang bahay sa Tacloban. Nakita ko yung bahay niya. We've been together din sa Tacloban nung araw. We've been together din sa Balasiw Tao in Ilocano. I believe ako sa prinsipyo niya rin sa buhay. That's how he loves the members of his family. So, yan. Mahalin natin yung yung binibigay ng Panginoon na to be with. Kaya, thank you for listening, mga kapatid, at see you tomorrow. Ayan, si soon to be attorney Sarina Benitez. Thank you for tuning in. At I hope naka-enroll na yata ito sa school din natin. Isang senior nyo din yan. Sana keep joining sa mga natin, sa mga devotions natin. So, purihin ng Diyos at talaga masayang may alam mo na may protection, alam mo may Panginoon ka na powerful at kampante tayo pagka ang Diyos ang siyang kasama natin. Okay, so may God bless us all at as I said, mauna lang kayo sa venue bukas and I'll be joining you later kasi may devotion din kami sa umaga. After which ay pupuntahan ko kayo doon, no? So let's pray. Father in heaven, we thank you so much sa gabing ito. Salamat po sa aming topic at how we love these students, Panginoon, na makita namin isang araw ay hindi lang sila successful sa kanilang career, kundi maging successful din sila sa kanilang ipuput up na pamilya. Meantime, Lord, as they have their parents, their guardians, their siblings, mga kasamaan nila sa bahay ay nawa ay ilapit din nila sa inyo, Panginoon, para maging, of course, first magkaroon sila ng buhay na walang gan and then they will grow sa spiritual na aspeto ng buhay din nila, Panginoon. Bless niyo po ang aming pastor, ang kanyang pamilya, ang lahat ng miyembro ng aming simbahan. Bless the PMA Baptist Church. At si Sir Ariel, saan man siya naruroon ngayon, ingatan niyo po siya. Patawad, Lord, sa kasalanang nagawa. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Bye-bye. Sound the battle cry, see the foe is nigh, raise the standard high for the Lord. Gird your armor on, stand firm everyone, rest your cause upon his holy word. Rouse then soldiers, rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna, Christ is captain of the mighty throne. Strong to meet the foe, marching on we go, while our cause we know must prevail. Shield and banner bright, gleaming in the light, battling for the right we ne'er can fail. Rouse then soldiers, rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna, Christ is captain of the mighty throne. O thou God of all, hear us when we call, help us one and all by thy grace.
When the battle's done and the victory won, may we wear the crown before thy face. Rouse then, soldiers, rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna, Christ is captain of the mighty throne.